Mark. Dumako naman tayo ngayon dito sa di umano'y pagkaka-scam sa binibiling motorsiklo na naman. Ang reklamo ng susunod nating complainant mula Parañaque City na makakausap natin sa kabilang linya. Ang nagrereklamo si Mr. Ryan Liantos ng Better Living Parañaque City. At ang kanyang nirereklamo ay Sino ba yan? Sino ang nireklamo? Action Center. Ayan. ang nagrereklamo si Sir Ryan Liantos ng Better Living Parañaque City. Ang kanyang inirereklamo ay pakitaas ng konti yung ating okay. Sige. Sasabihin ni Sir Ryan. Sige, alamin na. Malamin na. Sige. Makakapanayam naman natin. Andiyan na ba sa linya si Mr. Ryan Liantos? Anyway, ito ang kanyang inirereklamo si Mr. Jetmars Marquez de Leon. Pwede na natin kausapin. Sige, Sir Ryan, ano po ang reklamo nyo? Pakibanggit po dito sa ating programa. Paki-unmute po si Sir Ryan sa kanyang microphone. Sir Ryan? Ayan na, medyo ina-adjust yung ating gadget, ano? So, Sir Ryan, sino ulit, ano po yung inyong reklamo at sino po ulit yung inyong nirereklamo? Sige po, maaari na po kayong magpatuloy, sir. Tungkol po sir sa online na communities ng Arquedes Gitmart de Leon. Inventa niya po ng motor. Nag-avail po ako. Wala naman headset. Medyo garbled malabo eh. yung signal ni Sir Ryan. Ayusin natin yung konti siguro. Wala Sige naman po, sir. Sige po, sir. Pakitanggal na lang yung headset mo, sir, at yung gamitin mo na lang yung mic, sir. Para mas malinaw. Gadget. Yung mic ng cellphone. Oo. Yeah, okay na? Medyo parang Okay na? parang malabo yata yung mahina yung signal ni Sir Ryan. Oo, sir. I-dial siguro natin ulit ng Tawagan na lang natin ulit si Sir Ryan Liantos. Oo. So balikan na lang natin? Oo. Balikan na lang ba natin? Dinadial siguro, O sir. dinadial siguro. Sige, Sige, habang ikinukonekta niya yung kanyang linya. Talagang hindi natatapos itong mga reklamo ng scam. No? Yan. Yun sa bawat grabe. programa natin na tayo ay nag-host at Hindi palaging na nawala yung scam, may no? scam Araw. na dinudulog sa atin. So, subukan na natin ulit si Sir Ryan Liantos. Sir, nasa linya na po kayo at maaaring Ayun. Yan. Sige. Ayan. Sige sir, pagpatuloy niyo po yung inyong reklamo. Ano po kasi po ako sir sa marketplace. Nagtingin po ako ng mga motor. Marketplace, ano? Opo. Tapos nakita ko po yung post ni Marquedes Gitmart de Leon po. Bali, tinat ko po siya na mine ko na po yung unit niya. Ano po, pakiulit po And then, yung... Mine. Kumbaga, akin na. yung Nabibili. ano, Oo. Bibilin ko na po yung unit niya. Yung motor. Oo. Motor. Parang napili nyo na, Nag-chat po kami through conversation po. Na-send ko naman po yan dyan lahat po yung Sige ho. conversation Tapos, po namin. nagbayad ka. Sabi niya po, kailangan daw po ng down payment ng 3,000 para po hindi na daw po mabenta sa iyo. Nako. 3,000. Ano po bang motor yon at magkano pong benta niya? So online po, pinopost niya lang po. Magkano po ang benta niya, sir? Magkano ang bentahan? Yung nakalagay po kasi doon sa ano niya po, bali 20,000 pesos lang po. 20,000. Anong klaseng motor po yun?
Ay, yung ano ba to? Yung tumatakbo o yung makinang pantahi? Motor Honda XR M125 po yung nakalagay doon. Pakiulit po, motorsiklo ito, motorsiklo. Apo, motorsiklo. Oh, kasi yung binabanggit kasi ni attorney, meron din yung makina na pantahi. Kasi, Oo. based Maraming klaseng makina. Yes, oh. sir, yes, sir. So motorsiklo ito, motorsiklo. Apo, motorsiklo po yun. Mananahi rin po ako kasi yun po yung trabaho ko po. Ah, okay. Okay. Oo. Ay, siyempre, ako, sa murang halaga na yun, maano rin ako, sir, eh. Mahihikayat ako. So, nagpadala po kayo ng 3,000 as down payment. Tama? Apo. Tapos, sabi niya po, kinabukasan daw po mas-settle yung ano po namin, yung para ma-deliver daw po yung motor. Oo, yung balance. Deliver daw po. Oo, balance. O, tapos, kinabukasan, Kinabukasan po, nag-chat po siya sa akin ng isang tracking number po. Tapos nagbigay po siya ng number sa Viber na i-contactin ko daw po yung kasi yun daw po yung nasa tracking daw po. ibig sabihin, ang ano sa'yo is i-deliver ng cargo ang motor papunta sa inyo. Opo, yun. Ay, tagasan ho yung nagbebenta? Tagasaan po kayo, sir? Dito po ako ngayon Paranaque. sa Paranaque po. Pero yung naka-address niya po doon sa sa Marikina po yata yung nila, Malayo. warehouse. Oo, okay. Okay. Bakit warehouse? Bago siguro nga. to. Ano po to, sir? Saan nyo nakita yung online? Sa Facebook po ba? Sa Facebook? Sa Facebook lang po, sir. Hindi ko po Doon check. sa Facebook Marketplace. Opo, hindi ko po na-check na legit yung ano niya. Okay. Nagmandali ho kayo. Sige Sige, po, paano nyo po, paano nyo, so hindi niya, ano po nangyari? Hindi niya po dineliver, hindi niyo na makontakt. Sige po, ano po yung, Hindi. Nag-usap po kami through Viber po nung sa cargo. Okay. cargo? Tapos? Yung ano niya po, kailangan naman daw po ng 6,550 para daw po sa Freight. ng cargo. Opo. Babayad. Nagpadala ho uli kayo. Nagpadala po ulit ako ng 6,500. Kay Ryan uli. Ay, kay ano uli? Kay sa kausap mo. Jetmars, ano yan? Opo, doon po ulit. Ano Number na to? po yun. GCash o Bangko? Gcash po lahat. Lahat po yun, pinadala ko po kaya Gcash. GCash. Isang numero lang. Opo, isang numero lang po. Okay, nagpadala. Anong nangyari? Natanggap mo ng motor? Hindi pa rin po. Kasi nung nag-ano po sila, sabi nila, kailangan daw po i-fully paid ko na para mga ano daw po, wala na pong ano. Okay, fully paid. Okay Sige. So, fully paid ka na. Opo, nagbayad ulit po ako ng 10,400. GCash uli, same number. Opo, same number pa rin po. Tapos, Almost fully paid na. Fully paid Kasi, na. Fully paid na. 3,000 yung una, advance niya. Tapos 6,000? 6,500 ba or Oo. 6,000 yung Pangalawa. sa delivery, so 9,000 na yon. And then sinunod niya pa yung 10,000, 19,000 na. More or less. Oo. Ano na po yung nangyari pagkabigay niyo ng huling bayad ninyo, sir? Yung huling nag-chat na po siya na sabi niya, on the way na daw po. Tapos wala naman pong dumating. Then nag-chat po ako sa kanya. Sabi ko, sana po hindi po kayo scammer. Pero nag-send po siya ng mga ID naman po. Kala ko po talaga legit. So naniwala naman po ako. Kailan nga nangyari yan? Kailan nangyari? Noong January 25 lang po. Oh, Ay, bago kahapon? Kahapon? Ay, hindi. 2 days ago. Kahapon. Nung linggo. linggo po. Nung linggo. Linggo. So, hindi kaya ito ay na-traffic lamang at hindi nakarating on time ang motorsiklo? Wala po kasi may mga ibang nakausap na rin po ako nag-chat sa akin kasi yung mga post nila, inaano ko na po na scammer sila. Na-scam na rin po sila. Meron na po sa akin nag-chat na meron ka nang nababasa dun sa Facebook page siguro na mga comments tungkol dyan sa kakontak nyo na yan, kausap nyo, sir. Sir, Nag-message po sila sa akin na sila rin po, na-scam din po nila. Oo. yun yung, Pero kung titingnan mo, yung Jetmars sa pangalan niya na De Leon, ang apelyido, ibang-iba sa ano, saka, yung sa account ng GCash. saka sa marketplace, Marikina yung address nung kakontak niya. Di umano, dito oo. sa
information na bato siguro ng ating Oo, taga police Leyte. station, ano? Mm. Palompon Leyte yung lumalabas na kanyang address. Oo. So, ano na po ngayon yung, hindi nyo na po ba siya makontak o nagpapangako siya, tuloy-tuloy pa rin, nakakausap Wala nyo na pa po po. siya? Wala na po kasi nung nag-chat po ako sa kanya, nagmamakawa po ako na kung hindi po ma-deliver yung item, balik na lang po sa akin yung Oo. pera. Naku. Wala na po. Foreseen na lang po siya ng So ngayon, mga hindi nyo chat na, ko. Oh, hindi pasinsin nyo niya na na lang. makontak ngayon. Pero buhay pa ang phone kasi nagsisinsin na lang. Nagsisin siya. So, Pasinsin na lang. patuloy na mangi-scam pa rin yan. Oo, Kaya sir. Oo. yung kanyang Meron pang telephone ibang number victims ay yan. active Oo. pa. Oo. Kaya active pa yan, meron pang ibang kausap yan. Kaya, nako, ingat po. Ayan, yung pangalan, Jet Mars Marquez de Leon. Yan Ano pong na-report nyo po ba sa pulis ito or sa kaukulang office na kung saan inirereklamo or dito pa lang po sa ating programa nyo idinulog itong inyong reklamo? Hindi. Kahapon po pumunta na po ako sa police station sa Taguig po. Okay. Dala ko po yung mga pinapotocopy ko na screenshot ng conversation namin. Ang sabi po sa akin nung sa investigador, kailangan daw po ng authorization po ng store kasi hindi naman po sa akin yung GCash. Kumbaga hinulog ko lang po sa Cash in. out. Nag-cash in siya sa isang GCash number. Wala siyang sariling GCash. Oh, Wala po so, yung GCash. Yun. Kanino pa yung na pinakisuyuan nyo na number na Kung saan ka nag-cash in. Kanino ba yon? Sa tindahan. Sa tindahan lang po, sir. Sa tindahan lang po ako nag-cash in cash. sa tindahan dyan ho sa inyo sa Paranaque? Ay, grabe, kawawa No. naman. So nakakuha na po ba kayo ng o sinumpang salaysay o sertifikasyon noong may-ari po ng GCash number kung saan po kayo nag-cash in ng amount? Paggawa na po ako, kaya lang nagpagawa po kami ng authorization letter. Kaya lang po, ginawa lang po namin, yung may-ari lang po ang gumawa. Okay lang po ba yun? Okay lang, mas maganda nga ho yun. In-acknowledge naman ng may-ari, ano? Ang mahalaga doon, ang pirma niya. Pinatutuhon na niya Oo. na kanya yun. No? Kasi nakisuyo ka doon sa kanyang Na nagpadala siya. Gcash, ano? Oo. Okay. Tamang-tama, sir. Oo. Tingnan natin yung resource person dito sa case na ito, si Captain John Verbo ng Chief Investigator ng Southern District Anti-Cybercrime Team. Nasa linya na ba natin? Ayan, nasa ating screen si Captain John Verbo. Captain Verbo, ano ang action nyo rito sa insidenteng ito o sa reklamong ito ni Sir Ryan? Sige, nasa air ka na, Captain Verbo. Yes sir, magandang hapon po sir sa lahat po ng sumusubaybay ngayon sa programa Siyanagan. At kay Sir Ryan Liantos po naman. Sir, actually sir, si Sir, pumunta nga po yan. So, ang in-advise nga po sa kanya na kailangan po yung authorization may-ari ng GCash. Kasi pag yung may-ari ng GCash, ang filing of complaint. So, kahit po yung station ng may-ari ng GCash, hindi po may provide lahat ng action po nila. Po ng case folder. Parang So, choppy, sir. parang choppy yung parang choppy yung kanyang audio. Putol-putol si Captain Verbo. Ano kayang I-adjust natin dito? natin May ang- problema? Hello sir, okay na po ba sir? Ayan, sige, Yan, sige. yan. Medyo Better, mali- better. Ay, meron pa rin. Sir, pumunta na po kahapon si Sir dito sa office po namin. So, in-advise po ng investigator na kuhanan po ng witness, anong salaysay po yung may-ari po ng GCash account as witness kasi yun po yung makakapag-provide Oo. ng mga transaction po ng may-ari ng GCash at saka nung suspect po. So, kailangan po lahat yun para sa pag-endorse po ng complaint papunta sa prosecutor's officer. So kapag na-provide na po yun lahat ni Sir is tutulungan po namin siya na may assist po siya para po may file po agad yung kanyang reklamo, Sir. Yung bang yung mismong nirereklamo ang mismong may pangalan doon sa GCash, yung
si yung inireklamo, pakiano mo yung Oh. Mukhang Pakijas ano, mo yung sir? screen. Yung siya John mismo, Mark, sir. yung pangalan niya mismo sa GCash, yung si Mr. Jetmark, Jet Mars. yung padalhan ng pera. Yung pangalan po kasi ng may-ari ng account doon is possible po kasi na dami po yun. Oo, So, tama. ibabalidate pa po namin, sir, Pero sa Jetmark latest din. na counterpart po namin na Ah, cybercrime office sa ibang region, sa region 8 po, sir, para po malaman natin kung meron pa talagang ganong tao doon sa region 8. So, kung sakali man po na dami account lang or fake account lang din po yung account na yun, focus po tayo dun, sir, kung saan po napunta yung pera. Yun po yung magiging lead po natin sa investigation. So, kailangan po na may provide po ni sir yung mga salaysay po ng witness kasi kailangan po talaga ng magbigay ng salaysay ng may-ari po ng GCash account dahil siya po talaga yung na-involve dun sa pagta-transfer ng account. Hindi po yung account po yun ng complainant po natin ngayon, sir. Kailangan matrace yung recipient nung Yes, kasi kasi maaaring ginamit lang din. ah, sir. Dami ang- account eh. Yan ang hirap ngayon sa GCash eh. Yung kasi sa Mga GCash, nagagamit sa gano'n eh. pero sa GCash kasi, meron kang ano diyan pagka verify. yung Oo. yung Verified account. identity. Yes, sir. Yes. Oo. May mga ID ka diyan na ini-screenshot mo Yes. bago Correct. kanya i-approve Yes. Correct. Kasi Pati selfie. kung hindi ka fully verified according sa experience ko nun sa GCash, hanggang 10,000 lang kasi yung Oh, sir. Limit. May limit. yung marireceive mo at may papadala mo in 1 Yes, month. yes, yes. Oo. So pagka verified ka na, Mas abot malaki. ka na ng 100,000 ata yun yung limit mo. Tama. So medyo strict rin papipicturan mo yung sarili mo at dapat tugma yung ID mo Correct. dun sa Pero Okay. still, no, Yes. ano Kasi- na, Nagawa sila. nagagamit pa Nagawa rin na sila sa ng mga ano. dami. Malaki rin kasi ang posibilidad na iba nagmamayari ng GCash na pinagpadalhan. Oo. No? Baka ito'y tindahan din na Tama. pinagpadalhan na verified yung account. No? At winidraw na lang So doon. iba yung Kumuha na- pinagpapadala yes, ng sir. pera, iba naman yung nagpapakilala. Yes, Kasi sir. you can go to any GCash na tindahan, Yes, sir. sabihin mo, oh, may kakash out ako, pakicheck. Yes, sir. Cash Pero in may, ito. may ano dyan, sir, no? Yung bagong batas nga natin na yung anti-financial account fraud, no? Yung nagagamit itong mga GCash account, bank account sa mga fraud, sa mga scams na ganito, ay pwede nang mapanagot criminally, no? Yan. Yan ang po yung Yan ba yung pinakabagong AFASA? batas. O, AFASA. AFASA. AFASA, no? Anti-Financial Account Criminal Act. Ganon. So, ayan. Kay sir, yung complainant natin, si Sir Ryan. Yes po. Si Sir Ryan, mas maganda siguro kung mapakiusapan mo, mapakisuyuan mo yung may-ari ng account kung saan ka nag-cash in, na madala mo ho dito sa kila Captain Berbo para makuna ng formal na salaysay. Kaysa naman siya lang ang gumawa ng salaysay, baka kulang-kulang, no? At hindi kumpleto ang mga elemento na kinahanap ng bilang yung evidentiary value ba ng salaysay. Kailangan ma-actionan na yan at para sa Facebook, maipa-block yung site na yun kasi hangga't nandoon sa marketplace yung shop na yon ay patuloy na makakapanlin Oh, yun. sir. Kailangan Iaalok yung picture ng motorsiklo na yon. kailangan maalis yan. Kagaya nung isang sikat na online seller, yung alam naman natin yung 3 pangunahing online seller ngayon, ano? Pag may nagreklamo doon or may mga hindi satisfied, bina-blacklist na nila yung kanilang supplier tama. na yun. Yeah. So, Oo, tama. siguro kailangan may dulog din yan sa marketplace ng app na yan para maalis yan yung nang i-scam na yan. Kasi kung hindi yan maalis sa marketplace, marami pang malilin lang yan na mga... Mas higpitan siguro yung pag-a-ads dyan sa marketplace, no? Oo, Kasi tama. very open yan eh. Very lenient sila sa kahit ano eh. Mukhang maluwag nga yata Maluwag, sa maluwag, marketplace. maluwag. Like sa ibang online selling applications na medyo may kahigpitan. No? Medyo mahigpit Actually, sa isang pa. online apps, meron tayong MOA, yung PNP, at kaya naghihigpit tayo. Yun. Okay. Maraming salamat sa pagtitiwala sa ating programa, Sir Ryan Liantos at kay Captain John Berbo, ang investigator. Pakitutukan din ho itong
kasong ito, ano? Kasi kung hindi ma-actionan ito, patuloy na makakapanlin lang yung scammer na yan at marami pang maluloko yan. Kailangan ma-blacklist na yan or maalis na sa marketplace. So, pakisend na lang ang mga inyong mga action videos and photos dito sa kaso na to. At kay Sir Ryan, i-comply nyo po yung mga requirements na hinihingi ng ating investigador para ma-filean po ng formal na reklamo itong inyong dinudulog at nang maalis na sa marketplace or pwede na siguro nating i-repair yan sa marketplace para pansamantala alisin muna yung kanyang Facebook page habang inimbestigahan itong kasong inireklamo laban sa kanya.